Pangpalengke ang kalibre. Yun talaga ang paglalarawan mga kababayan ni Profesor Malo Tequia dito sa kanyang bagong kalaban mga kababayan na si Yuse Claire Castro na natuturingan pa namang isang Press Information Officer. PIO mga kababayan, Press Information Officer na ayon kay Malo Tequia, wala namang alam daw mga kababayan kung tatanungin mo, Diyos ko Lord. Ang kanyang nire-release mga kababayan ay mga opinion lang nito at hindi raw marunong sa pagiging Press Information Officer mga kababayan. Ibang-iba daw sa mga nagdaang mga press secretary at Press Information Officers. Dahil eto si Claire Ring mga kababayan hindi na nga marunong mag-relay ng impormasyon. Dinadagdagan pa ng ingay mga kababayan ang mga pinagsasabi nito. Sa pamamagitan nitong kanyang pagiging bungangera / palingkera. At ewan lang daw natin mga kababayan bakit hindi ito matanggal-tanggal? Di ba natanggal na si mga kababayan? Si Jay Ruiz? Sabay silang pumasok pero untouchable itong si Claire Castro. Sino kaya mga kababayan ang backer nito? Lumalabas mga kababayan. Sabi-sabi ang sabi-sabi, handpick daw ito ni Madam Admiral mga kababayan. Tuwang-tuwa daw si Admiral dito kay Claire Ring. Birds with the same feather flock together. No wonder mga kababayan. No wonder. Ano ang ugali ng amo? Siya rin ang mga tagasunod nito. Gayon pa man. Panoorin niyo po ito mga kababayan ha. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni Yuse Claire Castro ng DCO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayam tinawag niya po kayong isang propagandista at diniwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer? Palengkera! Sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at... Parang tralala mga kababayan, no? Babaeng version ng trililing. Yan talaga mga kababayan. Kaya kung magde-demand man tayo ng test dito kay Claire Castro, aside sa hair follicle test mga kababayan, is psychiatric test. Parang may tama talaga sa tuktok mga kababayan. Sa kasalukuyang administrasyon. At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Nire-reflect kasi niya mga kababayan, no? Kung ano ang administrasyon ngayon. Talagang perfect reflection talaga ni Bangag mga kababayan ito. Si Claire Castro. Kabangagan mga kababayan ng mga ugali. Ano ba yan? Magkakalimutan na lang sa iyo. Sabong manis. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101. Communication 101. Bumalik. Kahit pabalikin yan mga kababayan sa pag-aaral, hindi na yan patututo. Yan na ang ugali mga kababayan Wala nang si Claire Castro mga kababayan. Kagaya ni Bangag, beyond repair na yan. Wala na yung lunas. And then, noise receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Noise nga lang siguro. Ito mga sinasabi ni Claire Castro, alingas-ngas lang lahat mga kababayan. Yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos sa OP. At noon ang mga panahon, nakatangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong umarap sa tao. Usually naman mga kababayan, no? Yung mga spokesman mga kababayan, talagang malumanay. Hindi ka nag-i-input ng opinion mo. Kung hindi mo alam, hindi mo alam. Nagtatanong ka muna. Hindi ka mag-iimbento ng mga istorya. Lord. Ngayon to si Claire Castro, lahat mga kababayan mayroong sagot. Tapos sa mga problema ng bayan, lahat din mayroon siyang sagot. Isisisi niya lahat sa mga Duterte. Malumanay, hindi siya ang storya. Ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama. Pananalita at tono. Hindi pampalengke. Pampalengke. Tumpak talagang palengkera mga kababayan. Ang propagandista, binabayaran natin yan ha. Tayo ang nagpapasahod ng animal na yan mga kababayan. Propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay sino ang pinotektahan ko? Sinasabi niya, maka Duterte ako.
ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Oh, see? At isa pa mga kababayan, wala na sa pwesto si Tatay Digong. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nangay binay ho ako. At kung hindi Binay pa nga siya. yun alam, ang dali naman mag-Google. O, wag na Google. Ang dali mag-AI. Oh, ang dalang mag-Dan Fernandez. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin Sinisiraan pumasok ka. na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Oh. Kaya ang sagot ko, tinuturoan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Oh. How to be a propagandist. Oh, look at Claire Castro. Yan ang propagandist. Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya at ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman Oo. nakakita ng Yan mga kababayan ang nagustuhan ng mga bangag. Dahil inaatake niya ang mga Duterte. Kaya hindi matanggal-tanggal yan mga kababayan dahil eto ang gusto namin, yung sisihin ang aming kalaban. Mga kababayan. Oh. spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin Bababuyin pa mga kababayan ang legacy ni Tatay Digong. na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. O, walang ganon. Pero siya, ganon. Opposite na lang, hindi lang magagaling. Para sa kanya mga kababayan, si Duterte ang pinaka masahol na presidente. na-address ko sa mainstream media. Pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi Oo. kasama kayo sa propaganda. Kung Oo. i-accept nyo, yung sagot niya. Oo nga mga kababayan, lalong-lalo na obvious mga kababayan na kasinungalingan at pangtitwist. Huwag nyo lang tanggapin. Huwag nyo tanggapin. I-clarify nyo na eto naman pagkaalam namin. Example na lang mga kababayan, para sa kanila kay Claire Castro, hindi kailanman sinabi niya mga kababayan na naghirap na tayo. Para sa kanya, paunlad na tayo ng paunlad. O opposite yan mga kababayan sa nangyayari sa Pilipinas. Itong media, tanggap lang din ng tanggap mga kababayan. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte. Dapat tanungin yan. Yung mga... Oo nga, no. Kung ang issue mga kababayan tungkol kay Bangal, ibabaling niya kay Duterte. Bakit noong panahon ni Digong? Ganyan. Yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Yung Dolomite. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman. Ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Tapos misinformation mga kababayan pinagkakalat. Dali mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa... Kung tinanong, no? Na, kung saan na itong mga lugar na ito? Anong mga lugar? Walang alam mga kababayan. Bastusan, nandun siya. Diba? Sa bastusan Ang tanong mo sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng... Wala na. Binaboy talaga nila mga kababayan. From top to bottom, binaboy ng Administrasyong Marcos ang gobyerno ng Presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung Kung pwede lang, no, kung si Sara na mga kababayan, VP Inday, o lumipat ka na lang, gumawa kayo ng bagong Malacanang sa Davao. Cursed na Malacanang na yan Di ba ang sabi ni Amy, bumabatak sila sa Malacanang, Diyos ko Lord. Ginawang bahay batakan yan, Diyos ko Lord. institusyon sira dahil kay Claire Castro. Claire Castro. Dadalhin mo sa kanya.
Kasi nakakahiya. Nakakahiya She is not communicating. She is the propagandist. and miscommunicating. Ako ba'y pinapayagan ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Lanwick. Diba? Kasi inciting to sedition to. Wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example. Dati nga, mga kababayan, sa panahon ni Tatay Digong, Aus Duterte, ibagsak ang diktador. Duterte monyo. Oh, grabe kung ano-ano ang sinagsasabi nila. Nayaan lang. Ngayon, Marcos resign, inciting to sedition. No way. Huwag kayong maniwala, mga kababayan. Marcos resign! Oh, sigaw natin yan. So, Hindi yan inciting. Really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is Oh, si Dave Gomez, mga kababayan, na nahuli na nagve-vape. Barkada yan, ingagba, mga kababayan, ha? Alam na nila, mga kababayan, alam na ang issue ng kanyang amo, mga kababayan, is bumabatak. Tapos, nagpapa-interview sa media, mga kababayan, humihit-hit na kung ano-ano dyan. Ay, nako. Palay natin, mga kababayan, di ba? Kung vape, mayroon silang mga likido na nilalagay dyan. Mayroon na ding mga likidong form, mga kababayan, ng pinagbabawal. man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo, Oo nga, no? Gusto natin maalis na yan, mga kababayan. Sa makatuwid, kung maalis siya, makikinig si Bangag, mga kababayan, para tinutulungan natin si Bangag, mga kababayan, sa kanyang imahe. Gayon pa man, gusto pa rin natin maalis yan si Claire Castro, mga kababayan. Kahit pa'y nakakatulong ito, mga kababayan, kay Bangag. Maalis yan si Claire Castro. Dahil habang andyan yan si Claire Ring, mga kababayan, lalong nagagalit ang mga tao sa administrasyong Marcos, mga kababayan. Pagbaba niya sa pwesto sa 2028, hindi huhupa ang emosyon laban sa kanya. Araw-araw dinadagdagan ni Claire Castro ang inis ng sambayan ng Pilipino. O saan ka pa hihingi ng simpatya niyan, Bangag, kapag nagkataon puno na ang ubos na ang pasensya ng mga tao. kabawi ang Pangulo sa tiwala, yung frustrating, Wala yung survey, mga kababayan, variable na yan. relax namin yan. Simula pa nung naging spokesperson siya, ano ang frustrating na presidente? Dumadagos-gos. Spaghetti, pababa. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program. Parang wala na silang pakialam kasi, mga kababayan. Basta birahin mo lang ang Duterte. What is happening? Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil paanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng... Kasi kung may magtatanong ng matatalim, mga kababayan, na tanong, kagaya ni Santos, mga kababayan, sa Net25, tatanggalin nila. Di ba pinatanggal yon, mga kababayan? Buti naman pinabalik. Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? May trap kakagatin, Parang walang utak, mga kababayan, Attack dog na. Beses ako nag-trap. Kaya alam ko, hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Di ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging Di ba nagwala yan sa presinto, mga kababayan? Pasigaw-sigaw pa yan sa muntikan pa nga niyang mapasok sa selda, mga kababayan, dahil parang baliw, nagwala. Wala. Humahaba yung liig. Humahaba ang nguso. Buti ba, Malo, hindi humahaba ang leeg. At
bantay ka, gagantihan ka niya mamaya. Gagantihan ka sa vlog ni Claire Castro. Passion at huwag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang palangat yan. Palengkera. Sa mga insulto yan sa mga... Bagay lang din sa Malacanang, mga kababayan, may ganyang uring tao dahil yan ang mga uri hindi ang mga kababayan naghaharing uri ngayon sa ating gobyerno. Market vendors. From follow-up po, kung ang tuloy po ninyo ay tine-question po yung credibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? Ang the way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Pumasok na. At sobrang yabang, mga kababayan, no? Sobrang yabang. Kasi, alam mo, ang unang, so yung ganon, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Ay, marami! Kaya nga, ang tawag sa kanya, mga kababayan, Anti-Claire. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street sabi ko gutter Gutter, kanal, mga kababayan. Kanal. Pero natuwa ako doon sa waiter na yun, ginamayaw ko siya, sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam niyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan at babalik public office. Ay, magbablogger, mga kababayan. May vlog na. Mas malaki pa yung sahod niya sa YouTube niyan, mga kababayan. Ginamit lang niya itong platform, itong kanyang pagiging spokesperson, PIO o Press Information Officer para sa kanyang vlog. Sa public trust. Yung public trust, VFF, public trust. Hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ginagamit ang ahensya ng pamahalaan para manggipit sa negosyante, para manggipit sa kritiko, para manggipit Itong mga bangag administration ngayon, mga kababayan, no? Tingnan nyo ang kanilang mga accomplishment na ipakulong, mga kababayan. Wala talagang kulong ng mga drug lord, mga sindikato, iba't iba pang mga kriminal, mga kababayan na wala. Mga kritiko. Tatay Digong, sina Kibuloy, mga kababayan, sina Roque. Yan ang kanilang mga accomplishment. Mga ngag-ngag talaga. sa lahat na interes na gusto nila. Ang akala nga, Prof, ng mga kababayan natin, ng pananaw mismo nila na noong 2022 nang maging presidente, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay nagsimula yung issue po ng pagnanakaw, pagbawi po sa mga kayamanan daw, ganito. Sa akala ng mga kababayan natin, nababawiin yung babawiin yung kanilang pangalan, no? Yung pala babawiin. I-redeem. Kaya nga binigyan ng second chance, mga kababayan, dahil sabi natin, hindi na to uulit sa mga mga issues na nangyari sa kanyang tatay dahil papatunayan lang niya na totoo yun. At ang kanyang pangako, mga kababayan, continuity. Yan talaga. Iko-continue niya ang mga nasinimula ng Duterte, mga kababayan. Anong nangyari ngayon, mga kababayan? Total opposite ang bangag. Yung kanilang kayamanan. Visit. Yun ang pananaw ng ating mga kababayan. Ano po yung inyong reaksyon dyan? Oo, again, ako nalulungkot doon sa nangyaring yun, no? Kasi patuloy na ginagamit ang ahensya ng pamahalaan para manggipit sa negosyante, para manggipit sa kritiko, para manggipit sa lahat na interes na gusto nila. Marami kasing nangyayari na hindi naman natin na isasiwalat sa publiko dahil may takot, no? Dahil nakita mo naman kung paano. Si Ka-Eric, mga kababayan, di ba dinampot nung habang nagrarally daw. Ginamit ang makinarya ng pamahalaan para gipitin at sikilin ang mga kritiko nito o ang mga negosyante na nagtatanong lamang, ano ba ang nangyari? Bakit tayo nagkaganito? So, pati mga negosyante, mga kababayan, ayaw nang imbitahin si BBM. Si Sara ang kanilang ginawang speaker. Again, babalik ulit tayo dun sa sana maging
respetuhin niya ang Pilipino at sana maging prangka siya. Kasi lahat naman tayo nandito sa iisang barko. Wala sa ating Kaya nga, parang pinagmaneho tayo papunta sa Inidoro, mga kababayan. Yung mga residente, ang tatalon yung may mga kaya. Di ba na may pera, aalis sa bansa, May salbabida. pupunta sa ibang lugar. Kagaya ni mga kababayan, kagaya ni Cristina Conte, may salbabidang kagat-kagat sa bunga. Salang tayong mga ordinaryong Pilipino na andito tayo for the good times and the bad times, and kailangan nating sagutin ng maayos at hindi natin kailangan patagalin pa dahil kawawa ang bansa. Kawawa. Exactly, Prof. Actually, yan talaga eh. Ang inaasahan kasi, Prof, ng ating mga kababayan, kaya siya binoto, is yung babawiin niya ang pangalan, yung pagkakamali na nagawa na kanya. Itatama daw, mga kababayan. Ay, paano na to? Ang tama, mga kababayan, sa ulo. Sa utak, ang tama. Everybody thought that was the reason, yung reason ng pagbawi. Pero tila parang hindi ganun ang reason ng linyada. pagbangag. Dahil ang pagbawi ay lumalabas, Prof. Hindi naman tayo humuhusga agad, pero dahil sa nilalabas na pattern ng ating pamahalaan, yung pagbawi sa pera dahil corruption na nangyayari sunod-sunod. Ang pinakamasaklap pa nun ay ipinunto siya ng isa sa kanyang mga kasamahan dyan. At yes, Prof. Tama ka doon, no? Yung pagbawi ng pera, kasi naging pera lahat eh. Di ba ako Ayun nga, mga kababayan, nakawan lahat ang ginagawa. expect ko yung day one, sisipagan ko, pakikita ko sa mga kababayan ko, mahal ko kayo. Ang day one niya, mga kababayan, inabolish ang PACC, yung ahensyang lumalaban sa korupsyon. Diyos ko, Lord. Ayusin natin ang bansa natin. Ang dami, pero lahat promiso. Kaya nga na-coin yung word na budol eh. Di ba? Yun ay reaksyon ng tao. Hindi naman humusga. Dahil isa ako dun sa maaga nagsabi, hindi kita nararamdaman. At to a certain degree, ngayon nga, ang tawag na tone deaf, di ba? So, yung i-define mo ang administrasyon mo na pera at walang serbisyo. Tingnan na lang natin yung infrastructure. 'Di ba? Hindi naman tayo ang nakaalam na may 5,500 flood control projects completed. Yes. Siya ang nag-announce, 'di ba? Pero ano ang kagandahan dito sa inyong dalawa, no? Katangahan, mga kababayan. Ang kalikasan, no? Ang Diyos. Nag-fact check. Di ba nagpapakatotoo sa lahat ng mga aligasyon? Kaya ikaw, makikita mo, mahal ba niya ang Pilipino? Hindi. Parang kaya nga parang gumaganti, mga kababayan. Naglindol. Parang functus officius lang eh. Parang pupunta lang siya doon. Picture. Magtingin-tingin. Kaway sa hangin. Turo. Pero yung caring for the Philippines. Para talagang, mga kababayan, parang sira ulo. Yun ang hindi nararamdaman. Kaya nga, parati sinasabi, ano ba naman yan? Tone deaf. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang na-internalize niya ano ang pagiging Pangulo. Kasi certainly, hindi natin yun nakikita. At ito ay ehemplo na yung GAA 2025 hindi pa nga nagro-rule ang Supreme Court. Kita natin nagbre-breakdown na dahil dito sa sinabi ni dating Congressman Saldico. Yun naman ay kasamahan nila. Hindi ko maintindihan bakit ngayon ang explanation DDS daw si Saldico. Yun naman pwede nilang pabalikin. Kaya nga ang call natin noon, cancelin ang passport na makabalik. Hindi nila ginawa yun. Ngayon nagsasalita, hindi sila magkaintindi. Kasi
Imaginein mo, anong ilalabas ng ICI? Ilang oras nag-testify doon si speaker? Hindi nga pinalabas mga kababayan sa public. Ano pinagsasabi ng speakership? Di ba? Oo. Buti na lang hindi nila ginawang public. Kasi Closed door. matatandaan natin, di ba? Tapos ngayon may ganito yung kay Saldico. Ang akin lang doon kay Saldico, itigil na yung part 1, part 2. Diba? Oo nga, parang mga kababayan. Naaanig ang ating bansa, lalo na ang ekonomiya. Nagpapatili, parang pelikula, parang teleserye. Sino kayang director din nun, Zaldico? Hirap na ang ekonomiya natin ay pulutin natin sa lupa. Kaya nga di ba pagkasalita niya, Friday nagsalita yung unang part 1. Ay nako, ang ating stock exchange ay talagang bumulusok pababa. Pero okay lang din naman yun mga kababayan para makakuha ng traction. Kasi kung isang bagsakan lang din mga kababayan makakalimutan na pagka kinabukasan. Alam naman natin, gustong mahilig mga kababayan itong mga bangag. Mahilig sila pumatay ng issues. So, ano ang gagawin natin? Wala namang positibo na sinasabi ko anong gagawin. Yung reaksyon ni Secretary Gomez, Secretary Pangandaman at saka si BFF, hindi naman nag-explain, 'di ba? Kaya nga ang parati kong sinasabi, gamitin nyo ang PCO as a way of explaining. Ginigula Ang PCO mga kababayan ginagamit para panakip butas sa mga kapalpakan ng administrasyon, pang titwist. Hindi yung mambubudol o magpropaganda, explaining. Because if you stop explaining to the people, we will have these rallies. Correct. Diba? Correct. Kaya nga yan, Prof, ngayon, ang taong bayan naman, gusto naman nila malaman kung ano ang magiging sagot. Dahil binoto nga siya ng taong bayan, asan yung, kumbaga, yung utang na loob ng ating Pangulo? Wala na utang na loob mga kababayan. Inuna pa nga ang mga dilaw. Wala na itulong sa kanya mga kababayan sa kampanya, inuna. Bangag. Sa kanya mga pangako. Dahil naghihintay lahat Like for example, sa SMNI. Diba kung ating babalikan, Prof, SMNI tayo nagsagawa ng continuous rally para suportahan ng ating tumulong Pangulo mga kababayan sa sunod-sunod na mga rallies niya. Dahil ang kanya mga pangako, ang kanya mga plataforma ay talaga naman napakaganda para sa mamamayang Pilipino. Kaso lang nabaliktad din. Pinasara pa ang SMNI. Diba, Prof? So, yun yung mga ilan sa mga bagay na talaga... May prangkisa ang SMNI mga kababayan Binawi. Hindi kagaya sa ABS-CBN mga kababayan, napaso na talaga ang prangkisa. Ang SMNI, hindi pa. 2040 pa ata mga kababayan papaso. Sinuspindi. Kaya naman, yung utang na loob kasi, ito yung napakahalaga. Kaya nga kung ating babalikan din, Prof, syempre, napakalaking bagay yung pagpapalibing kay former president. Sana yan din ang pagkakamali ni Tatay Digong mga kababayan. Pinalibing niya dahil nung pinalibing mga kababayan nabudol tayo mga kababayan Akala natin ang galing pala nito. Mali pala siguro yung history. Ayun mga kababayan. Nakabalik, bumangag. Ay sa dating former president Marcos Sr. Yung kanyang ama, ginawa ito ni former President Rodrigo Duterte na yung paggawa niya sa pagpapalibing ng kanyang ama ni Marcos Jr. ay talaga naman maraming kinamuhian si President Duterte dahil sa ginawa niya, dahil daw magnanakaw si Sr. Si Marcos Sr. Pero ginawa niya pa rin yun. Ngayon kakampi na yung nagdala-dala ng pala mga kababayan, nagsigaw-sigaw ng hukayin, kakampi na ng mga bangag mga kababayan, maka Marcos na. Diba? Pero sa kabila ng kanyang pagpapalibing sa ama ni Marcos Jr., nasa dahig pa siya ngayon. Ano masasabi yung pagdating sa utang na loob, Prof? Walang utang na loob. Well, alam mo, Jade, yung talaga. utang na loob, makikita, alam mo, pwede tayong gumawa ng listahan na mga bagay na makikita natin na talagang they don't value word of honor, they don't value... Wala talaga utang na loob, mga kababayan. Kasi ang dami sa 3 taon na makikita natin na pag nagamit ka na, okay na. Wala kaming pakialam sa inyo. Nagamit ka na A very transactional way of dealing with people. Manggagamit talaga.
yun malaking problema kasi kung yung mga tumulong sa kampanya, yung mga what do you call this, tumutulong sa kanya para Nagpalibing. mag-reach out sa mga tao, tumutulong sa kanya para Kaya ang sabi ni VP Sara, hukayin ang kanyang tatay, mga kababayan. Hukayin at itapon sa West Philippine Sea. explain kung ano ang programa, ay hindi na lang basta pinasasalamatan o linilingon. Talaga magkakaroon ka ng problema. Perfect yung example na sinabi mo, yung paglilibing, di ba? At saka isama na dyan yung desisyon ng dating Pangulo na hindi na ikulong si First Lady Imelda Marcos, si diba? Imelda, Dahil no? sa katandaan. Si Imelda, so, dahil yun, hindi matanda. naiisip eh. Si Pacquiao pa nga, Hindi ko maintindihan. si Pacquiao pa nga ang gustong ipakulong si Imelda, di ba? Si Pacquiao. Tapos, ano nangyari ngayon, mga kababayan? Si Pacquiao, bumangag na rin si Pacquiao. Nung Kasama ni Bangag. si Mr. Marcos has a worldview. Kasi nag-aaral sa abroad, tumira sa abroad. Paano na yan? Sabi ni Amy, anong ginawa daw doon sa abroad, mga kababayan? Bumatak si Marcos de Jr. Siya pa nga daw ang naging tagapunas. Abroad, di ba? Yung 36 years ng after EDSA na andyan sila. Pero yung worldview na yun, hindi mo nakikita sa leader ngayon. Whether in terms of ASEAN, in terms of domestic policy, hindi mo nakikita yon. Kaya Correct. hindi natin maintindihan at again sasabihin ko, Again. pilit nating intindihin siya. Kasi nahalal. Yes. 'Di ba? Nahalal. Nahalal and din nahangal later on. Exactly. Yung respeto ng mandato nandun. Pero sandali lang, kung gaganyanin mo ng gaganyanin Sandali ang bansa, lang. ititindig ang Pilipino. Kasi kinabukasan natin yun eh. Hindi naman kinabukasan nila dahil madali sila makaalis. May mga bahay sila abroad. So, sino ang nagmamahal talaga ng Pilipinas? Sa mga Pilipino who are here, Lalayas yan, mga kababayan. Mayroon na daw mansion sa Spain. trying to make out a living, trying to make things, di ba? Trying to make things, certain things end, di ba? Yung mga OFW, malaking bagay yun sa atin dahil tuwi na lamang may sakuna ang ating bansa, whether political, economic, nag-float tayo dahil sa remittances nila. Ngayon kung, di ba, nagko-call sila for non-remittance, ang epekto nun sa bansa. So kung mahal mo ang bansa, magsalita ka. Kung mahal mo ang bansa, i-release mo lahat yung mga documents na nagpo-prove. Mag-order ka. Sasabihin niya, hindi, ibang branch yun. Paano ibang branch? Sa Pilipinas, nakita naman natin yung dynastic rule, di ba? Magkakawing-kawing. Andali mo namang tawagin ng LEDA. Sabihin na, I want all these documents on the GAA 2025 release. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang Wala. documents released. So, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.